Nilagdaan na ng Pangulong Marcos ang kambal na batas para sa pagpapalakas sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa mga karagatan na sakop ng teritoryo ng bansa. Kaya naman, pinaplansya na ng gobyerno ang paglalathala ng updated na mapa ng Pilipinas. Pero ang kapitbahay na China, agad na umalma. Nakatakdang maglabas ang gobyerno ng bagong mapa ng Pilipinas, kasunod ng ganap na pagsasabatas sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. For the first time, we're now legislating the name West Philippine Sea, and we're now making reference to the eastern portion as talampas ng Pilipinas. Sa Maritime Zones Act, ilalatag ang sakop at hangganan ng katubigan na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, partikular ang West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas o Philippine Rise. Yung dati kasi doon may mga bases like Treaty of Paris, binago na natin in accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea and of course our Constitution. Habang sa Sea Lanes Act naman, malinaw na itatalaga ang mga ruta sa mga dagat at himpapawid para sa banyagang military vessels na daraan sa paligid ng bansa. Malaking bagay ito bilang proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Pero ilang oras lang nang masabatas, agad na pinatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas nitong Biyernes para ipahiwatig ang pagtutol ng Beijing sa dalawang bagong batas na ito ng Pilipinas. Matatandaang nitong Agosto 2023 lang nang maglabas ang China ng kanilang 10-dash line na mapa kung saan inaangkin nito maging ang teritoryo ng India, Nepal, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Pilipinas. Sa ngayon, hinihintay na lang ang implementing rules ng kambal na batas para mailathala na ang bagong mapa at maipatupad ang pag-iit ng Pilipinas sa kanyang soberanya.